Makapigil hininga ang naging search and rescue operation kamakailan sa isang kuweba sa Antiquera sa Bohol. 3 tao kasi ang ilang oras nang natrap sa loob ng kuweba. Mahinaan ako ng loob. Sabi ko, Lord, sana okay lang sila doon. Uy, ginagawa. Nakalabas pa kayo. Awanay! Makalabas pa kaya ang mga nakulong? Awanay! Ang mga pumunta sa loob ng kuweba ang magkakaibigang Mary Rose, Cielo at Carlo. Kwento ng ina ni Mary Rose, Bandang 5:15 si Mereros na nagpaalam na maligo. Sabi ko, wala hapon na. ang pupuntahan daw nila ang Tubang Spring and Cave na ilang minuto lang ang layo mula sa kanilang tahanan. Kampante ako kasi palagi naman sila doon naligo. Pero mag-aalas 7 na ng gabi, si Mary Rose hindi pa rin daw nakakauwi. Kinakabahan ako. Sunod na lang nabalitaan ni Edeltrudes na natrap sa kuweba ang kanyang anak at ang mga kaibigan nito. Kaya agad nagtungo sa bukana ng kuweba si Edeltrudes. Awanay! Kung saan naabutan niya ang mga nag-aalala ring kaanak ng iba pang mga natrap. 2 oras na sila daw doon. Hindi pa nakalabas. Yan pag madilim na, hindi na makita yung lagusan, lalo na masikip yung daanan papasok at palabas. Ang mga kawani ng MDRRMO, ng BFP at ng PNP nagsagawa ng search and rescue operation. Yung responders natin, dala-dala yung basic equipments na para makatulong doon. Yung lights, yung rope. Yun nga lang, kulang daw sila sa mga kagamitan katulad ng oxygen tank. Hindi rin nila basta-basta mapapasok ang kuweba dahil wala raw expert diver sa kanila. Ang tubig kasi sa kuweba umabot ng 6 to 8 meters ang lalim. Kaya ang naging diskarte ng grupo, Tinatay nila with a stick rope para mabigyan ng liwanag yung sa ilalim. ang liwanag daw ang magsisilbing gabay ng mga natrap para matuntun nila ang daan palabas. At nag-ingay rin sila bilang pahiwatig sa mga natrap na may mga nag-aabang sa kanila sa labas. Narinig nila yung pokpok namin ng bato. Ilang sandali pa, si Cielo ligtas na nakalangoy palabas ng kuweba. Makalipas ang 4 na minuto, si Carl naman ang sunod nilang nakita. Ang pagkagawas niya, murag na ingan niyo ra po ko nga mosunod ko niya kay ibaw po ko nga kanang luwas siya kay agkatungsog ka ang fail ato nga murag makagawas ni kay siya may miuna pagkaupat kay minuto man to yung sunod ko niya. Lipay na nui kay parang nanay rescue o makagawas na. Salamat kami kasi nakalabas sila doon. Pero ang anak ni Edeltrudes na si Mary Rose, stranded pa rin sa loob. Sinayot na lang, sinayot! Nag-alala na ako masyado kasi ang minuto hindi pa sumunod. Kaya ang kuya ni Mary Rose na si Larry, Nasaan yung kapatid ko? nagboluntaryo ng pasukin ang kuweba. Willing niya nga pasulod o nga mo rescue para sa manghod even though wala siya mga sakto nga kagamitan. Walang nagpahintulot sa kanya. Due to the tension of that situation, pumasok siya. Kampante naman daw sila, lalo't alam daw ni Larry ang pasikot-sikot sa kuweba. Iyang gilangoy with the support sa rescue team. With tie in her with the rope. Ikunta niya buko ko. Dok-dok lang ko na, dok-dok kaya dagan po na sila. Binigyan na siya ng flashlight, yung submersible. Tinatay po siya ng rope. Just in case, pag magipit na siya doon, magbigay siya ng signal. Pero mahigit 10 minuto nang lumipas, si Larry walang paramdam. Kaya ang mga rescuer nagdesisyon ng hilahin siya pabalik.
Dead on arrival si Larry sa ospital. Bilib na bilib po ako doon eh. Kasi talagang mahal na po niya yung pamilya niya. Hindi niya po pagdadalawang isip na isasakripisyo niya ang buhay niya para sa pamilya niya. May baby pa naman kami na ang ipapangalan ko sa dito Larry Jr. Junior ko na lang. Sana, kumpleto na ba ng gamit? Di ba may rescuer tapos walang gamit? Hindi tayo alam, eksperto ba sila sa pagsisid ng ganyan? Yung kakulangan talaga is yung budget na namin. Yung kagamitan po sa land rescue, mayroon naman. Pero pagdating doon sa tubig, oxygen tank, yung mga pag-swim, wala. Magpo-propose po kami sa upcoming budget hearings for the coming years na mapagtugunan tong klaseng mga equipment. Ang mga rescuer humingi na ng tulong sa Special Operations Force ng Coast Guard Western Bohol sa pag-asang ligtas pang mailabas si Mary Rose na nung mga sandaling yon, 4 na oras nang stranded sa kuweba. Medyo malayo kaya biniyahe nila mga 20 to 30 minutes. Masyadong risky para sa kanila para magsagawa ng search and rescue. Scuba tank and complete diving gears. Ang entrance pala is medyo may kakiputan with complete diving gears. Hindi na maayos yung hangin doon. Sa una nilang pagpasok, agad nilang natukoy ang kinaroroonan ni Mary Rose. At buhay pa siya. Hindi na ilabas ma'am dahil under panic attack yung bata. Pero sa kanilang ikalawang paglusong, Unang ginawa namin, yung may hangin man kami ma'am na 2 breather sa regulator, binigay sa victim. In-encourage namin yung victim ma'am na sumama sa amin. Nilagyan namin ng face mask, goggles. Sinabayan namin paangat. hanggang sa makalipas ang 8 oras, si Mary Rose ligtas na ring nakalabas. Ako ka-expect na mabuhi pa day ko. Abi nagdi na ako ma-rescue. Mahigit 1 linggo matapos ang insidente, hindi pa rin makapaniwala ang magkakaibigan sa nangyari sa kanila. Pamati na may nga, parang di na makukangin, lugos na may ginawa. Lugos ng nawa. Natinga rin may pagtataod kay, lugos na may ginawa kay. Sobrang dilim din daw sa kuweba, kaya't hindi nila mahanap ang daan palabas. Ako'y gawas una sunod si Mary Rose. Ako'y magpabilin sa sulod kay magbuhat ako to nga paiwag ako sa ilang. Patumis sa mo Pagkatag sa spot na buhian ako. Muto nga na may pag-asa nga makagawas kay. Si Mary Rose naman, nagpanik nung ligtas nang nakalabas ng kuweba sina Shelo at Carl. Ang gibuhat ato kaning mo nang haway na lang jud ko sa mga bato aron di ko matig-ilawon kay hang tiil mo binhad man siya or mo bigkag. At ang kanyang kwento, nagkita pala sila ng kanyang Kuya Larry nung sinubukan siya nitong sagipin. Gibira mo ko ni sa ato and then himbalik ko kay pasidlan og tubig hang ba. Awan ako kibawas sa siya kay ngit-ngit naman kadto. Ana ko'y nakitaan. Si Mary Rose ni hindi raw nakapagpasalamat sa kanyang kuya. Salamat sa imong pagpangga na mga imong sakripisyo, imong kinabuhi para lang makagawas ko sa cave. Samantala, ipinagbawal muna ng local government unit ng Antiquera ang paliligo sa batis at sa kuweba. Hindi po talaga ipapasara to totally. Nung opening, lalagyan lang namin ng harang para talagang walang papasok doon sa loob. Pinaplano ng maigi ang pagpasok sa isang cave. Dapat meron tayong mga guide na talagang expert na dun. Kung may tubig, kailangan natin ng personal protection device. Dapat meron tayong tumatagal na ilaw. From time to time, meron tayong natatawagan sa labas. Nakakapag-advise tayo kung anong status. Pag nagpapanik po kasi ang nangyayari ay mabilis ang paghinga. So kailangan po pakalmahin natin siya. Pahingahin nyo sila ng malalim at mabagal. Alari, alam ko ano ni mo kamahal si Miyot, na kahit may anak ka na iniwan, hindi ka na dalawang isip na gawin mo yun. Og moabot magani kog mahuman magani kog eskwela og makabuot na hang pangandoy siya hang himuong inspirasyon na.
Sa silong ng bahay na ito sa La Trinidad sa Benguet, ang mga nakasampay, hindi mga damit, kundi mga napakaitim at napakatigas na pinatuyong balat ng kalabaw. Ang tawag nila rito, pagit. Si Dave, matagal na raw na gumagawa at nagbebenta ng smoked meat sa proseso na kung tawagin nilang mga kangkanae, kiniing. At ang balat ng mga kinatay na kalabaw, kanilang kiningin o pinapausukan upang ma-preserve at hindi masayang. Wala pang kuryente noon dito. Pag nakakatay sila, yan ang preservation ng karne. Yung balat ng kalabaw, pag pinausukan mo yan at nag-dry up yan, pwede mong i-preserve yan ng kahit ilang buwan, taon. Ang gamit nilang kahoy sa pagpapausok, madalas bayabas o hindi kaya yung tinatawag nilang alnus, klase ng puno na tumutubo sa malalamig na lugar. Ang sariwang balat ng kalabaw, kailangan 5 araw na nakasalang sa smoker. May kakaibang aroma dun sa balat ng kalabaw. Nung natuyo, sunod na tinanggal ang mga balahibo gamit ang blowtorch. Para mas madali pag iluluto natin. Saka mas malinis yung itsura niya. Ang mga nagawang pagit ni Dave, isinabit at inimbak sa kanilang silong. Pagdating ng tag-ulan, dun yung time na ilalabas namin yung balat ng kalabaw na na-preserve. Ang paborito nilang luto rito, sinabawan. Yung balat may hahambing mo sa bakal. Kaya ang gamit niyang panghiwa rito, bench saw o yung panghiwa ng bakal. Sunod na tinanggal ni Dave ang mga namuong carbon o yung mga itim-itim sa balat. Mapait yan. Para lumambot ang balat, isinalang sa pressure cooker. 1 hour 30 minutes or mahigit pa. Yun! Malambot na, malambot. Ang pinakuloang pagit, hiniwa sa mas maliliit na piraso. Kailangan natin lagyan ng mantika kasi didikit yung balat sa kutsilyo. Malagkit yung balat. Ganito lang. Perfect bite. Sunod na pinakuluan ang bawang at sibuyas, tinimplahan ng asin at paminta. At saka inihalo ang nilagang white beans. Ang sinabawang pagit, perfect daw kapares ng tapoy o yung fermented rice wine ng mga tiga-Cordillera. Ayan, nakakagat ko po siya. Para siyang jelly. Juicy po siya. Mas lalong lumabas yung kanyang lasa kaysa sa fresh na balat ng kalabaw. Ginagawa nating giveaway. Proud ako na gusto kong ipatikim sa kanila at meron tayong ganitong klase ng pagkain dito sa Cordillera. Mukhang hindi kaaya-ayang kainin pero pag natikman mo, talagang masarap naman talaga. Dito naman sa General Luna sa Quezon Province, ang saha o balat ng puno ng saging nakasanayan lang daw nilang pinapakain sa mga baboy. Pero nung hinagupit ng bagyong Aghon sina Michelle at maraming natumbang puno ng saging, naghahanap ako ng mga pwedeng kakaibang iluto para hindi po masayang yung mga saha ng saging. Kaya po naisipan po natin gawing chips. ang saha chips ni Michelle parang chichirya raw na masustansya. Si Michelle nagputol ng puno ng saging. Tinanggal niya ang pinakalabas na bahagi nito at inalis ang balat ng puno. Dahan-dahan lang dapat po ang pagbabalat. At dahil madagta ang saha ng saging, lagi po nating ibababad sa tubig. Pagkatapos nga po nating balatan ay ating pong apigaan. Tapos iwawagwag po natin ng kaunting ganito para po bumalik uli sa kanyang itsura. Sunod niya itong hinaluan ng harina, tinimplahan ng pampalasa at saka iprinito. Pag siya'y luto na, siya po ay nagiging golden brown. Ang saha chips, masarap daw budbura ng cheese powder. Isawsaw sa mayonnaise o ketchup o hindi kaya ipulutan sa lambanog. Parang crackers malutong.
Masarap. Hindi mo siya mapapagkamalang gawa sa sahan ng saging. Ito naman ang comfort food ng mga Bisaya, ang mainit-init nitong sabaw na may balat ng baka. Ito ang balbakwa. Ang balbakwa nanggaling sa salitang barbakwa. Ibig sabihin noon sa salitang Kastila, niluluto ang karne sa apoy ng dahan-dahan, ng matagal para lumambot. Pero yung balbakwa kasi na alam natin ngayon, may sarsa, may sabaw. Sa kainang ito sa City of Naga sa Cebu, ang nagpapasarap daw sa sabaw ng kanilang balbakwa, hindi lang ang pinakuluang laman ng baka, pati na ang balat nito na siyang nagpapalapot sa sabaw. Maaga pa lang, abala na ang mga tauhan ni Yancy sa paglinis ng mahigit 100 kilos ng baka. Pinakuluan nila ito sa isang malaking kalderong may luya at asin para matanggal ang anggo at lansa. Ang haba ng pagpapakulo, nakadepende raw sa edad ng baka. 1 oras kung bata, 2 hanggang 5 oras kung matanda. Kung babae naman daw ang baka, maaring umabot ng 3 hanggang 5 araw. Yung babae po kasi na baka, matagal talagang palambutin kasi ilang beses nang nanganak. Ang mga iginisang sahog, inihalo sa pinalambot na karne at balat ng baka. Kada serving ng balbakwa, mula 75 to 130 pesos. Mura siya jelly. Sticky kay babat. Madugay sa sige ni mong kaon. Lami jud kaayo niya. Ngayon, kumikita na sila ng 20 to 25,000 pesos kada araw pag weekdays at halos doble tuwing weekend. Dahil sa kanilang balbakwa, nakapagpundar sila ng sasakyan, nakapagpa-renovate ng bahay at nabigyan ng trabaho ang kanilang mga kababayan. Meron na po kaming pangalawang branch at ito ay nasa Cebu City. Plano pa po naming magbukas pa ng ibang branch. Ang balat ng baka ay nagtataglay ng protina. Hanggat maaari, huwag lalampas sa 70 grams ang pagkonsumo ng cooked red meat sa isang araw. At isa na nga ron ay ang balat ng baka. Pagdating naman sa saha ng saging, maaari itong mag-cause ng pagkasakit ng tiyan, bloating o habag at constipation, lalo na sa mga taong hindi sanay kumain ng pagkain na mataas sa fiber. Talaga namang ang pagkain nating mga Pinoy, nanunuot ang sarap mula laman hanggang balat. Ito ang pinakamasarap na mga balat sa balat ng lupa. Hindi lang isda ang lumutang, pati na bloke-bloke ng shabu. Saan kaya nang galing? Laking gulat ng mga mangingisda na pumapalaot sa West Philippine Sea gawing bahagi ng Ilocos Sur. Na nitong mga nakaraang araw, ang nakita nila sa dagat, hindi mga isda, kundi mga palutang-lutang na parcel. Sobrang takarami na nang galing. At sa bawat kahon o pack na kanilang nakukuha, makakatanggap sila mula sa PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency ng reward na 5,000 pesos. Ang laman kasi ng mga parcel, milyong-milyong pisong halaga ng... Di namin akalain na ganyan ang laman. Sinabi nila na ganyan ang shabu. Shabu? Tunay tikidtot ko, sir. Saan nanggaling ang mga ito? Baka lang galing China. Chinese kasi po yung nakalagay na pangalan. At bakit ang mga ito nagpapalutang-lutang lang sa dagat? Umaga ng June 24, ang grupo ni na Christopher, nangisda raw sila sa karagatang sakop ng bayan ng San Juan. 5 hours kami namingwit, walang kuha. Tara na, unti-unti na tayong pauwi. Pero habang naglalayag pauwi, Nakita na namin yung lumulutang na yun. Nakasako siya. Jay, pitudom! Para itong parcel na nasa halos 1 kilo ang bigat, ang laman nakabalot sa plastic na merong nakasulat at naka-imprenta. Merong sa ibabaw ng A168, may talaga Chinese character. May nakasulat din ditong Kai Yun Lee.
At hindi lang daw ito iisa, marami pang ganito na palutang-lutang lang sa dagat. 24 packs may uwi namin dito. Doon na kami nagka-interest. Ang hinala ng grupo nung una, Dollars yung ibang bansa. pero nung silipin nila ang laman, Nagulat kami, puti na yung lumabas. Kala talaga namin yung sabon sa CR, ang sama ng amoy, maasim-asim na di mo na maintindihan. Kinakabahan na kami, pumapasok na sa isip namin na droga kaya yan. ang 24 na blokeng nakuha nila sa dagat, agad nilang isinuko sa mga otoridad. Yung mga nag-test PDEA, nagulat kami, positive. Ang laman pala nito, bloke-bloke ng methamphetamine hydrochloride o shabu. Ang suma total ng lahat ng mga blokeng nakuha nila, tinatayang nasa 162 million pesos ang halaga. Meron pala kaming kinargang milyones. Dahil sa pag-surrender ni na Christopher sa mga nalambat nilang shabu, ang grupo nakatanggap ng pabuyang 120,000 pesos para sa 24 na bloke ng shabu mula sa PIDEA na kanilang pinaghatian. Bukod pa rito ang 50,000 pesos na pabuya ng provincial government para sa bawat isa sa kanila. Kahit wala kaming huli noon, yung blessings na ipinalit, sobra-sobra na. At hindi lang pala sila ang nakakita ng mga palutang-lutang na hot item. Nitong June 27, malapit sa karagatang sakop ng bayan ng Magsingal, dito pa rin sa Ilocos Sur, ang mangingisdang si Romel at ang kanyang pamangkin na si Ian, nakakuha ng 20 na bloke ng shabu. Kala ko po pera o pagkain, hindi na po namin binuksan. Nilagay ko po sa bangka, tapos diretso po kami ng isda. Nung nakabalik na sila sa Pampang, Sumalubong po yung bayaw ko. Ibaya, shabu yan. Huwag mo munang galawin, itawag po natin kay Apo Kapitan para maimbestigahan. ang 20 na bloke ng shabu na nakuha ni na Romel, nagkakahalaga ng 137 million pesos. At nung isinuko nila ang mga ito sa otoridad, si Romel nakatanggap ng kabuang pabuya ng 100,000 pesos. Sobrang laking bagay na po yan. Plano ko rin po magpatayo ng sarili kong bahay. Pero kung sina Christopher at Romel agad isinuko ang milyon-milyong pisong halaga ng shabu na kanilang nakita, ang mangingisdang si Edgardo, aminadong nasilaw siya rito. Ang halaga kasi ng 18 na bloke ng shabu na natagpuan din niya sa dagat, tinatayang nasa 121 million pesos. Mahirap lang kami. Yung una kong naisip talagang itago ko at pagkatapos ibibinta ko. Pagkatapos, kapag may binta ko to, yayaman ako. June 26, nung nakuha niya ang bloke-bloke ng shabu habang nangingisda sa karagatan ng Santa Maria. Ang duda ko, basura lang yon, kaya hindi ko pinapansin. Hanggang napansin din niya ang mga naka-imprenta na Chinese characters sa balot nito. Hindi ko naman mabasa. Akala ko mga noodles yun galing sa China. At nung kanya itong binuksan, Bakit puti? Hindi naman yelo ang kulay. Na-shock na. Shabu na kaagad ang nano ko. Kung una kong naisip talagang itago ko at pagkatapos ibibinta ko. pero napag-isip-isip daw niya. Kapag i-interviewin nila ako kung saan gagaling ng mga pera ko, anong sasabihin ko? Nandun lang ako sa laot, naghahanap buhay. Kaya si Edgardo, Pagbalik ko na dito, isinurinder ko na lahat. solo niyang natanggap ang reward na 140,000 pesos. Relax na ako na naisurrender yan para wala na akong kinakatakutan. Ayon sa pinakahuling tala ng mga otoridad, may 14 na magkakahiwalay na insidenteng may nakitang bloke ng shabu mula sa 7 bayan ng probinsya. Suma total, 91 na bloke na ng shabu ang nasa kanilang pangangalaga ngayon na ang halaga umaabot ng mahigit kalahating bilyong piso. Ang tanong, saan nagmula ang mga ito? Baka lang galing China po. Chinese kasi po yung nakalagay na pangalan. Sa barko siguro yung itinapon na sa dagat. Nababahala kami kasi bakit nandito sa dagat natin.
Samantala, ang Ilocos Sur Provincial Police Office patuloy pa rin daw ang investigasyon. Isa na tinitignan natin is galing sa mothership, tinapon doon sa baybayin ng West Philippine Sea para po may kukuha po doon na kontak po ng nagbebenta ng droga. Hindi siya intended dito sa banda dito sa Ilocos. Kasi observation ng ating mga Philippine Coast Guard dahil sa water current at saka dahil sa ihip ng hangin, dito po napunta sa banda ng Ilocos. Ma-assure ko dito sa province po ng Ilocos walang mga shabulab or whatever. Pagkatapos po na ma-turn over sa PIDEA, dahil wala naman pong na-file na kaso, ang gagawin doon for distraction po. Susunugin. Ayon po sa PIDEA, Kaiyun means luck in making money. Tapos yung naman Kaili, paghiwa-hiwalayin mo, bride price. Yung A168 na yan is probably yan po yung batch number siguro ng pagkagawa niyan. Or yan yung ginagamit na numero kung sino yung mga nag-produce niya. Kahit na nakikita natin na parang may Chinese marking, hindi siya definitive na galing China ito. Ongoing pa po yung pagta-translate kung ano po yung ibig sabihin. Dagdag paalala rin nila. Yung paggamit po or pagbenta ng droga, may kaukulang kaso na sinasampa natin sa kanila. Pwede po silang makulong kung ilang taon hanggang po habang buhay na pagkakulong. Ang lokal na pamahalaan naman ng Ilocos Sur, hindi hinihikayat ang mga residente na maghanap ng droga sa dagat kapalit ng pabuya. Kung ito ang sadyain ninyo para maghanap doon sa gitna ng dagat, don't do it. It's very risky and very dangerous. I think in the history of Northern Luzon or Region 1, this is the biggest recovery of shabu. Hindi dito sa Ilocos Sur nakuha, taga Ilocos Sur fishermen ang nakakuha sa West Philippine Sea. We are very fortunate. We have honest fishermen and responsible. Samantala, nito namang Miyerkules, pinatawag ang iba pang mga mangingisdang nag-surrender ng na-recover nilang shabu para formal na bigyan ng pabuya. Hindi siya sikreto na yung main source ng drugs na pumapasok sa Pilipinas, katulad ng synthetic drugs like shabu, ay directly or indirectly konektado sa mainland China. Usually, galing yan sa mga triads. Pero syempre, hindi mo naman yan mapapatunayan dahil lamang sa mga Chinese letters dun sa mga droga na nahuli. From July 1 of 2022, and ending May 31, 2024. PIDEA and other law enforcement agencies conducted a total of 71,591 anti-illegal drug operations. Ang resulta niyan is the arrest of about 97,445 drug personalities, of which 6,413 are high-value targets. When one uses shabu, naa-alter yung brain activity na yan at nagkakaroon ng excessive secretion of dopamine. Nagkakaroon ng disturbance in perception, in orientation, even in judgment. Naapektuhan yung liver, yung kidney, yung brain, yung heart. Walang magandang epekto ang paggamit ng illegal na droga. Hindi pa man malinaw kung saan talaga eksaktong nagmula ang mga bloke-bloke ng shabu na na-recover sa karagatan ng Ilocos Sur, umaasa ang mga otoridad na matapos ang kanilang masusing investigasyon, lulutang at lulutang din ang katotohanan. Sunod-sunod na namatay ang mga magkakapit-bahay na bata sa isang barangay sa Tondo, sa Maynila. At ang paniniwala ng ilang mga taga roon dahil ito sa kung tawagin, sundo. Ang Tondo na pugad ng mga matatapang, ngayon nagkakatakutan. Ang isang barangay kasi rito, ang barangay 215. Isang bata ang nasawi. Patay ang isang nakamotorsiklo. Patay ang isang bata matapos masagasaan ng van. Sunod-sunod ang mga namamatay, kaya kaliwat kanan ang pinaglalamayan. Parang tinamaan po ng malas. Sa loob po ng isang buwan, bali 6 pong tao na kinuha. At ang salarin daw sa lahat ng ito. Parang may sundo. Pagka may namatay, sunod-sunod. Totoo ba ang sundo ng Tondo? Nagsimula ang lahat umaga nitong June 19 sa 3 taong gulang na si Kurt.
Hingi siya ng pera sa nama niya. Paglabas ng bahay, akala ng asawa ko is bibili lang niya sa may gilid. Pero Lumabas siya ng iskinita, then tumawid siya sa kabila. sa CCTV footage na ito, makikitang naglalakad si Kurt sa gilid ng kalsada. Bago tumawid, lumingon pa siya sa magkabilang direksyon. Pero nung tatawid na siya, walang kung ano-ano. Si Kurt nabangga ng van. Ang bata dead on arrival sa ospital. Sobrang sakit, sobrang galit na din sa taong gumawa nun sa anak ko. Ginapang mo yung anak mo para mabuhay. Sa ganung lang, is mawawala siya. Ako kuya. Ikaw? Oo. Kuya ka ba? Oo. Hindi ho matutulog yun na hindi kami kayakap. Ngunit hindi pa man naililibing si Kurt, meron na raw sunod na sinundo nitong June 22 ang apo ni Nanay Cristina na si Princess. Natutulog na yan eh. May mga nagiinuman, naingayan siya. Magrereklamo daw siya sa barangay. Inis? Sa barangay ah. Si Princess, nakasalubong sa iskinita ang tiyahin niyang si Jennifer at ang anak nitong si Miracle. Pero pagkatawid ng tatlo sa Solis Street, bigla silang naatrasan ng isa uling van. Ang mag-inang Jennifer at Miracle nakaligtas sa insidente. Pero si Princess, binawian ng buhay. Gusto kung gising na ako sana, nabawalan ko siya na bumaba. Naku, napakasakit po. Hindi ko nga po alam kung ba't nangyayari sa lugar namin yun. Parang laging may nagbubis buhay. May sundong dumato ganun. Since kasi nung pagkabata ako, may mga usap-usapan kasi na may ibang nakakatanda na napapansin silang tao na nakaitim daw po. Yung parang nag-ahatak siya ng ataol, kung ilan yung hatak na ataol, yun din ang taong mawawala. Naniniwala kasi tayo sa konsepto ng kabilang buhay. Mula dito sa mundo ng mga nabubuhay, may mga supernatural beings na naghahatid ng kaluluwa natin mula dito patungo sa kabilang buhay. At ang di umano, misteryosong nanunundo sa mga taga-barangay 215, wala raw pinipiling lugar. Patay ang isang nakamotorsiklo matapos sagasaan ng isang bus sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Gaya na lang ng sinapit ng kanilang kabarangay, ang delivery rider na si Mark. Nitong June 22, maaga raw pumasada si Mark. Before po siya umalis nun, inahabol niya po ako sa halik. Sa CCTV footage na ito, makikitang tumigil si Mark sa isang stoplight sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Pero ang kasunod nilang puting bus, hindi prumeno. Hanggang sa nabanggat inararo nito ang nakamotorsiklong si Mark. Yung bus daw bumubusina na at nawala ng preno. Si Mark dead on the spot. Nagsisilang ako kung ba't hindi ako sumama. Kung kasama niya ako, baka buhay pa siya. Kasi hindi ko siya papayagan na tumabi sa mga ganun. Yung unang bata na nadisgrasya, nakaburol pa. After nung bata, sumunod naman tong isa which is June 22 ng madaling araw. Tapos si Mark naman po is June 22 po ng tanghali. Parang sir, sundo. Gawa nga po ng sunod-sunod. Ang mga labi ni Mark, ibinurol ilang metro lang ang layo mula sa lamay ni Princess. May sa demonyo rin na parang may nahatak. Parang may sundo. Dahil sa mga pangyayari, ang pamunuan ng Barangay 215 Santa Maria, Diyos, Pagdaay, na nagmakasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amin. Pinabless niya po yung lahat ng iskinita, lahat po. Inikot po namin buong nasasakupan ng barangay namin. Pero nito lang Lunes, habang nagsushoot ang aming team,
nabalitaan nilang may bago na naman di umano sinundo sa barangay? Sa kabilang kanto lang, naabutan nila ang kakaset up pa lang na lamay. Ang pinaglamayan, ang 1 taong gulang na si Baby Cynthia. Kwento ng ina ng bata na si Christine, mahimbing daw ang tulog nilang mag-ina nitong June 30. Pero nung nagising si Christine, Pagtingin ko sa kanya, wala na siyang buhay. si John Lloyd, sinubukan pa raw i-revive ang kanyang anak. Pero hindi naman rin po talaga niya kinaya. Parang tinamaan po ng malas. Kasi nag-umpisa po sa 2 taong gulang na bata. Hanggang sa, ayun na po sa anak ko po. Sunod-sunod po. Sa loob po ng 1 buwan, bali 6 pong tao na kinuha. Pero totoo nga bang may sundo sa barangay 215? O sadyang madalas lang dito ang mga aksidente? Ang makikita namin dyan, naging isa nilang pagkaka-aksidente nila is yung kakulangan talaga ng disiplina. Sabi naman po nung driver, di niya inaasahan pangyayari na biglang sumulpot yung bata po. Bilang parents naman, is lagi naman kami nakasecured na lagi siya nababantayan. Napag-alaman po namin na nag-aaral po siyang mag-drive. Bigla niya po natapakan yung gas. Sakto po, pagtawid po ng mga bata na to, accidentally naman na po na nasakto po sa kanila. Nagkaroon ng sudden infant death syndrome or SIDS. Tumigil ang pagtibok ng puso at nahirapang huminga yung isang bata. Maaaring hindi pa fully develop yung brain ng baby or maaari din kasing may mga gamit biglang natakip sa mukha niya or natagilid siya, nakahiga ng katalikod. Ayon sa pamunuan ng Barangay 215, dati pa raw sila nag-request na pagawan ng humps ang kanilang kalsada. Pero hindi pa raw ito naaaprubahan hanggang ngayon. Part po yan ng Mabuhay Lane. Naglabas po ang national government, Mabuhay Lane, zero obstruction tayo dyan. Once na naglagay kayo ng humps dyan, sigurado po maraming mga aksidente dyan. Sa part naman ng City of Manila at ng aming ahensya, maglalagay kami ng traffic enforcer namin dyan. Samantala, nito lang Martes, sina Princess at Mark, inilibing na. Ang mga kaanak ng mga namatay, minabuting magputol ng rosaryo sa paniniwalang ito raw ang puputol sa sunod-sunod na panunundo di mano sa kanilang lugar. Siguro yung rosaryo kasi parang nagsisimbolo ng pamilya. Nandun yung mga beads, bawat miyembro ng pamilya. Kapag may namatay na isa, kailangan putulin mo iyon. Pero bilang Katoliko, actually hindi yun maganda kasi nga sagradong item yung rosaryo. Pwede rin nating itawag to na confirmation bias. We believe that this will happen na may mamamatay. Oh, so we're on the lookout. Sino nang susunod na mamamatay? Pasensya ka na, anak. Kahit nasaan na mahal ko po siya. Sana masaya siya kung nasan man siya. Sana gabayan niya kami. Sana andyan lang siya lagi sa tabi ko. Ang aksidente, parang ang isang sundo na hindi natin alam kung kailan darating. Kaya sa lahat ng pagkakataon, mag-ingat at maging handa. Ilang buwan na ring mainit na issue kung sino ba talaga ang kontrobersyal at suspendidong mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Sa mga nakalipas na buwan, parang teleseryeng sinubaybayan ng publiko ang pagdinig tungkol sa kanya sa Senado. Saan pa lang po kayo ipinanganak? Your Honor, ang sinabi po sa akin sa bahay po. Saan po yung bahay ninyo? Your Honor, hindi ko na po alam. Saan po kayo nagtapos ng elementary? Homeschool po ako, Your Honor. Kasi sa loob po kami ng farm. Meron din po akong teacher po, Your Honor. Ang teacher ko po si Teacher Rubilin. Amelia Lial po. Biological mother ko po. Sa pagkaalam ba nyo ay Pilipino ang inyong ina? Opo. Yan po ang sinabi po sa akin ng tatay ko po. Mula sa pagkakadawit sa operasyon ng Pogo sa Bamban Tarlac, ang investigasyon natuon sa iisang tao at sa tunay niyang pagkatao. Ang suspendidong mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Lial Guo. Lumaki po ako sa farm. Tell us about your Ako sa farm. Basta, tell us about your sa farm. Ano ba? Huwag tayong robot.
Dahil kasi sa ilang impormasyong natuklasan mula sa mga nahalungkat na dokumento at sa mga hindi tumutugmang pahayag ng mayor, ang mga mambabatas may duda. So lumalim yung misteryo sa kanya. Magsalita po kayo sa Kapampangan kung kayo lumaki sa... Madam Senador, konti lang po yung alam ko po sa Kapampangan. What Chinese language do you speak?福建or Mandarin? I can speak Hokkien po. Okay, speak in福建now. Guay lao pe, tui tai lok lai. Pero sa mga nagdaang pagdinig, sunod-sunod ang mga inilabas na ebidensya laban kay Mayor Guo. Mas ni-research pa namin hanggat lumabas yung katotohanan pala tungkol sa kanyang pagkatao. Una, ang kopya ng SIRV o ng Special Investors Resident Visa ng isang Chinese national na nagngangalang Guo Waping na dumating sa Pilipinas noong January 12, 2003. Pero ang Lin Wenye na lumalabas, ina ni Mayor Alice Guo, ina nila, na nag-apply para sa Special Investors Resident Visa nung mga bata pa sina Mayor Alice Guo. Di umano si Mayor Alice Guo at si Guo Waping iisang tao. Maliban kasi sa pagkakahawig ni Guo sa litrato ni Guo Waping, tugmang-tugma rin daw ang kanilang fingerprints. We found it to be similar. No two person, even twins, will have the same fingerprints. Conclusive ito. Sa database naman ng NBI o ng National Bureau of Investigation, may lumabas na isa pang Alice Leal Guo. Kapareho ng pangalan, pati ng birthday, July 12, 1986. Pero ang Alice Leal Guo na ito, tiga Quezon City. Hindi nagmamatch ang fingerprint impression dito sa dalawa. Ibang tao ito. It's premature for us to comment considering that we have not even seen any of these documents. And presenta nila yan sa husgado. Ngunit ang paniniwala ng mga otoridad, panglito lang daw ang isa pang Alice Leal Guo na ito. Kaya ang NBI magbibigay ng pabuyang 50,000 pesos sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan niya. Kung makita namin, ma-question namin siya why she uses the name in her application for NBI. Pero ang tanong pa rin, sino ba talaga si Mayor Alice Guo? Hindi ko na po alam, Your Honor. Pumunta ang aming team sa mga lugar na may kinalaman sa kanya, sa nasasakupan niya sa Bamban sa Tarlac at sa Valenzuela, kung saan lumutang din ang mga testimonya na dito daw dati tumira ang kanilang pamilya. Sa aming pag-iimbestiga, may isa kaming nakilala na nagsasabing kilala niya di umano ang pamilya ng kontrobersyal na mayor at siya mismo raw ang makapagpapatunay na si Alice Guo at si Guo Waping di umano iisa. Yung nung bata pa siya, nasa 7 to 8 years old sila dumating dito. Ang tawag sa kanya, Waping. Nandito naman po tayo ngayon sa chicken farm natin. Si Mayor Guo nagpakilalang ipinanganak at lumaki sa farm. Nag-homeschool, di umano, kasama si Teacher Rubilin at nag-alaga raw ng baboy na negosyo ng kanilang pamilya. Kalaunan, ibinunyag din niya na siya raw ay anak ng isang Chinese national na si Angelito Guo sa dati nitong Pinay na kasambahay na si Amelia Leal. Ano naman po yung trabaho ng inyong mga magulang? Yung father ko po, retired na po. And yung nanay ninyo? Hindi ko po nakasama po yung nanay ko kung lumaki pa. Noon, ano po yung trabaho ng inyong ama? Negosyante po, Your Honor. Negosyante sa hog racing din or sa pogo or sa iba pa? Hog racing po. Hindi po kami involved in any pogo operation po, Your Honor. Amelia Leal po. Biological mother ko po. Sa pagkaalam ba nyo ay Pilipino ang inyong ina? Opo. Yan po ang sinabi po sa akin ng tatay ko po. Pumunta ang aming team sa kanyang baluarte sa Bamban, Tarlac. Ang ilang mga residente ng Bamban, ipinapakita ang suporta sa kanilang mayor sa pamagitan ng mga ipinaskil na signage sa labas ng kanilang mga bahay. Isa sa kanila, ang garbage collector na si Edgardo na aminadong ibinoto niya si Guo.
Ang sabi po nila, nakatira siya dito po sa board side. Ganun po ang dinig namin. Pero po siya po, hindi po namin talagang kilala. Try natin. Baka ito na yung tutulong sa Bamban na maging isang mayor na para umunlad. Taong 2022, tumakbong independent candidate sa pagka-alkalde. Tatandaan niyo po, pag sinabi mong alis mo, at sa ito, naratisado. Kahit bagito sa politika, nagwagi. Maraming salamat po at mahal ko po kayo lahat. Yung mga bata po na nag-aaral na, yung mga taga-bundok, may service po sila. Ang dali lang para pwede maging mayor. Bigyan mo lang ng tulong mga tao, marami ka ng fans and supporters, di ba? Pero hindi rin lingid sa kaalaman ng mga tiga-Bamban ang magarbong pamumuhay ng suspendidong alkalde. Nagmamay-ari ng luxury cars, dump trucks, pati na ng helicopter. Pare, patch up mo na. Pag ganun. Kung anong rangya ng kanyang pamumuhay, taliwas sa ipinapakita sa kanyang vlogs. Ang pinaka-favorite ko po na ulam tuwing umaga, almusal ay tuyo. Tinanong din namin ang mga empleyado sa munisipyo. Kung sa trabaho, tutok siya. Hindi siya laging stricto. Kaya laking gulat daw ng kanyang mga nasasakupan at pinamumunuan nung nadawit ang pangalan ni Mayor sa Pogo Scam. Ang lupang pinagtayuan kasi ng Pogo Hub na Zone Yuan Technology sa compound ng Baofu Land na nasa likod lang mismo ng munisipyo nakapangalan kay Mayor Guo. Yung mga electric bills and then yung mga maintenance bills. Even yun sa land titles, may actual hand talaga siya dun sa operation ng Pogo. Hanggang nakalkal na nga ang totoong nasyonalidad ni Mayor Guo. Ayon sa kanyang birth certificate na narehistro nito lang 2005 kung kailan 19 anyos na siya, ipinanganak siya sa barangay Matatalaig sa Tarlac. Pero base sa impormasyon mula sa ilang dokumento, napag-alaman na ang pamilya ni Mayor Guo minsan nangupahan at nagtayo pa ng embroidery business sa Valenzuela City. Meron kasi silang warehouse doon na rinentahan sa isang taga Valenzuela at allegedly tumira rin sila doon. Para hindi ma-pinpoint kaagad kung saan sila o ano yung kanilang official address, sinabi nung may-ari sa akin na nag-request sila na magpatayo ng quarters. May mga factory sila, hindi lang sa Valenzuela. Kung involved siya sa negosyo ng tatay niya, hindi natin mape-prevent, na ma-invalidate na talagang pupunta siya sa mga factories na yan. Pinuntahan ng aming team ang sinasabing address di umano ng pamilya sa Valenzuela. Hello sir, good afternoon po sir from GMA Network po sana sir. Ano po na? Sir, magtatanong lang po sana sir, if andito ba yung may-ari sir ko sakali? Wala po. Dito may mga bahay po dito sir. Nung tinanong namin ang kapitan ng barangay kung meron silang record ng sinasabing embroidery business ng pamilya Guo na QJJ Embroidery Center Incorporated, wala kaming makitang business name doon sa record. Nagtanong-tanong din ang aming team kung may nakakakilala sa pamilya Guo. Pero hindi nyo nakita siya, yung mukha niya, hindi. Sa palita alam. So dili pa ula ka kabantay nga naa dira. Hindi ko alam na ano. Hanggang may isang nagpakilala na nagsasabing nakikita niya di umano noon na labas-masok sa warehouse ang babaeng kinalaunan naging Mayor Guo. Mahal na mahal ko po kayo lahat! Itago natin siya sa pangalang Carla. Pumayag si Carla na ilahad ang kanyang nalalaman sa kondisyong hindi siya haharap sa kamera. Pero pinahintulutan niyang i-record ang audio ng kanyang salaysay. Kahit tayo Ate G! Kilalang kilala raw niya ang pamilya ni Mayor Guo dahil dati siyang nagtrabaho sa mga ito. Noong taong 2001, nagtrabaho po ako sa embroidery ng QJJ hanggang 2013. Yung may-ari po ng tinatrabahuan ko yung QJJ ay yung papa ni Alice. Taliwas sa kwento ni Mayor Guo sa Senado, hindi raw Pilipina ang ina nito. Sa pagkaalam ba nyo ay Pilipino ang inyong ina? Opo. Si Winilyn yung mama niya. Si Mrs. ay dyan sila nakatira habang nandito pa yung embroidery. Tapos yung papa nila laging wala kasi umuwi ng China yun. Si Mrs. lang yung nandito lagi.
Ang batang Guo, madalas daw noong nasa warehouse. Pero di umano, iba ang tawag noon sa kanya. Yun nung bata pa siya, nasa 7 to 8 years old, sila dumating dito. Ang tawag sa kanya, Waping. Lagi naman siyang pumupunta sa Imbro, kaso nga lang hindi siya nagtatagal. Si Alice Panay uwi ng Banban Tarlac, yan siya, doon yan siya umuwi. 2 araw lang yan, sa 1 linggo pumupunta. Yung kapatid niya si Jianglong at saka yung isa hindi ko bunso lang kasi yung palayaw eh. 3 yan sila magkakapatid. Hearsay yan eh. Hindi tayo pwedeng mag-comment dyan hanggat hindi natin mismo narinig yan sa proper po. Lumaki po ako sa farm. 14 years old pa lang po ako. Nag-aalaga na po ako ng baboy. Sa salaysay ni Carla, nakukwestiyon ngayon ang naunang kwento ni Mayor Guo sa Senado na sa farm sa Bamban Tarlac siya lumaki kasama ang Chinese nitong ama matapos silang iwan di umano ng Pilipina niyang ina. Lalong magdududa ka. Sa halip na maklaro yung mga unang tanong, nadadagdagan ng tanong. Lalo na kapag lumalabas na nagsisinungaling or naglilihin. Pero ang tanong ng marami, kung kaduda-duda pala ang pinagmulan ni Mayor Guo, paanong nakalusot ito sa pagfa-file ng kanyang candidacy sa pagka-mayor ng Bamban Tarlac? Sa kaso ni Mayor Guo, siya ay nakapagparehistro bilang botante noong April ng 2021. Nung mag-file siya, wala kahit isa ang nag-question o nag-oppose sa kanyang application para maging isang botante ng Bamban Tarlac. Kaya ito ay nag-grant na approve ng Election Registration Board ng Banban. Itong issue ng fake passports, mga dayuhan na nag-abuso sa sistema natin, matagal na nangyari yan. Baka yung case ni Alice ko ay tip of the iceberg lang baka yan. May aspeto din ito ng geopolitics dahil obviously may hidwaan ng Pilipinas at China at at the same time malaki din yung issue ng ano bang implication ng pagdagsa ng mga pogo. Pero pinakita ito na gaano kadali mag-infiltrate ng Pilipinas. Ang dating makapangyarihang alkalde ng Bamban dahil sa pagkakadawit sa mga illegal na pogo operation sa bansa, nahaharap ngayon sa mga patong-patong na kaso. Sinampahan nga natin siya ng qualified human trafficking. Ito yung under ng RA 9208 o yung tinatawag nating Anti-Trafficking in Persons Law. Tingnan ninyo ang ebidensya against Mayor Alice Go. Papel, bill ng kuryente, letter of no objection, articles of incorporation. Itong mga dokumento na ito, hindi enough to commit the crime of human trafficking. There must be overt act. So itong kaso na ito, mahina, medyo pilit ho talaga. Hinihintay pa natin yung official record kasi at saka yung certification from China. Kung i-admit talaga siya ay talagang Chinese citizen. Nakikipag-ugnayan na tayo sa Bureau of Immigration para malaman natin kung paano nakapasok si Go Waping dito. Yung core warrant to case ay maaring magtanggal sa kanya bilang mayor. Kung ano pang mga administrative act, criminal cases ang binibuild ngayon at maaring ihain laban sa kanya. Posible siyang ma-deport. Pero bago pa siya posibleng ma-deport, kung ma-convict at ma-sentensyahan siya sa alinman sa ibang mga kaso, magsiserve pa siya ng time dito sa Pilipinas. Itong Biyernes, formal na naghain ng petisyon ang Office of the Solicitor General na kanselahin ang birth certificate ni Guo. May irregularity dun sa delayed registration process. Posibleng may mga iba na gagamitin ng pag-abuso doon sa delayed registration process. Alam mo, lahat tayo gusto natin yung katotohanan. Wala naman tayo tinatago ito. Lumaki po ako sa farm. Tennis ba dyan? Ako sa farm. Basta, tennis ba dyan? Sa farm. Ano ba? Huwag tayong robot. Minsan nakikita natin sa movies, sa social media, online scams or transactions. Pero ngayon, gagamitin nila yung ganyang modus sa gobyerno natin. Hindi tayo dapat pumayag. Kung totoo man ang mga aligasyon laban kay Mayor Guo, patunay ito sa malalim at talamak na korupsyon sa iba't ibang antas ng ating gobyerno. Paanong ang di umano isang hindi naman pala Pilipino na iboto sa pwesto? At maliban dyan, di umano konektado sa mga kaso ng human trafficking, mga krimen, forced labor at scam. Kung ang iba wala raw maalala, tayong mga botante at mamamayan, hindi natin dapat ito kalimutan at hindi rin dapat hahayaan lang. Pakiramdam daw ng isang binatilyo mula Iligan City sa Mindanao, hindi siya itinuring na tunay na anak ng kanyang ama.
Suspecha raw kasi ng kanyang tatay, anak siya ng kanyang nanay sa iba. Bagay na mariin naman nitong itinatanggi. May basihan ba ang pagdududa ng kanyang tatay? Hayaan nating DNA na ang magpasya. Mag-iisang dekada nang mag-isa sa buhay si Dexter. Hindi niya tunay na pangalan. Iniwan na kasi siya ng kanyang mag-iina dahil sa kanya raw pagmamalupit bilang ama at asawa. Bunga na rin ng kanyang pagdududa. Paniniwala kasi ni Dexter ang lumalabas na bunso nila ng kanyang misis na si alias Mary na itago natin sa pangalang Mark. Anak daw ni Mary. Sa iba, naniwala ako, dili na ko niya siya anak. Wala ko nagkaramdaman niyang anak ko siya. Iba daw yung papa ko. Sinisisi ko po yung sarili ko kasi nagiwalay yung mama ko at papa ko. Sakit talaga anak ko na hindi niya tatanggapin. ang mahigit 1.5 dekadang palaisipan, mabibigyan na ngayon ng kalinawan ng DNA test. Tama kaya ang hinala ni Dexter na hindi niya anak si Mark? At ang resulta ng DNA paternity test ay O isa lamang itong maling akala? Sa bahay na ito sa Iligan City sa Mindanao, binuo ng mag-asawang Mary at Dexter ang kanilang pamilya. Hindi na naman yung kalandiyan sa labas, ha? Noon pa man daw, madalas na silang mag-away. Pamilya, binalaan ka, no? Si Dexter raw kasi napakaseloso. Daming kabit yan. Ito na ang anak namin. Nangaliwa siya. Ang kanilang pagtatalo na uuwi raw sa pisikalan. Sinasaktan niya ako palagi. Napagbuhatan ko siya ng kamay, pero may rason ako. Hinampas niya ako ng bakal sa aking ulo, nasampal ko siya. Hindi totoo. Takot ako bugbugin niya. Ang lamat sa kanilang relasyon lalong lumala taong 2006 nung si Dexter may napansin sa kanyang misis. Bakit buntis ka, ha? Sino ka ba? Sabi niya hindi siya buntis. Hanggang umabot ng 6 na buwan, klaro na. Ba't nagbuntis ka? Nga hindi man kita ginagalaw. Pero kung maglasing yan, maraming bisis niya ako ginalaw. Maglalasing ko kung hindi ko siya ginagalaw. Ang pinaghihinalaan daw ni Dexter. Yung kapitbahay namin, amo ko sa labada. Kaya may isang bisis na umuwi ako, pagdating ko, nasalubong ko yung lalaki. Galing sa amin. Wala namang nangyari sa amin. Kasi yung mga anak ko lahat, isa lang ang ama. Araw-araw naman kami nagkasama doon naglalaba. Never kong nakita o pinagdudahan yung nanay ko na may lalaki. Kahit alam kong hindi akin ang bata, ginastosan ko yan. Pero kahit daw nung isinilang na si Mark, si Dexter, wala pa rin daw naramdaman ditong lukso ng dugo. Ibang-iba ang bata sa aking mga anak. Iba siya sa naramdaman ko. Dahil dito, iba raw ang naging trato ni Dexter sa bunso ng pamilya. Never ko pa siyang nakita na binuhat niya si Never ko sinabi niya sa bata nga hindi ko siya anak. Naawa man ko sa bata. Sinabi ko yung totoo sa kanyang mga kapatid. Hindi yun siya anak. Dahil hindi na raw matiis ni Mary ang pakikitungo ni Dexter sa anak. Taong 2009, hiniwalayan niya ito at tumira sa ibang bayan kasama si Mark. Takot ako sa tatay nila baka o ano pang gawin. Si Mark, 16 anyos na ngayon at lumaking uhaw sa kalinga ng ama. Kapag tumitingin ako sa salamin, papa ko po talaga siya. Malaki yung paa namin, malaki yung kamay namin. Parehas kaming malaki yung tenga. Hindi kami magkamukha. Hanggang nitong 2020, ang mag-ina bumalik sa Iligan. Nagbalik ako dito, ma'am, kasi yung pag-aral nila ba, hirap doon sa bukid. Dito na pinilit daw ni Mark na mapalapit kay Dexter. Pero Kapag humihingi ng ang ate ko, sumasama ako sa kanya. Sa ate ko po, 100 sa akin, 5 or wala. Binila niya ako ng damit, tapos yung kapatid ko ay hindi niya sinasama. Naawa ako sa kapatid ko. Sakit po, nainggit ako sa kapatid ko. Aminado ako na mas malaki ang ibigay ko kang kaysa sa kanya. Kung may pira ako, magkaparehas akong ibigay ko sa kanila. May mga times po na tinatanong ko po yung nanay ko na anak po ba ako ng papa ko. Sabi naman niya, oo. Sakit po.
may tatay nga, pero di naman ako inangkin anak. Mahal namin si para sa amin siya yung bunso talaga namin. Kapatid po namin si kasi ramdam po namin yun. Tayo na sa gusto ko siya, ano yun eh. Dinidinayin niya talaga. Ang oras ni Mark, ibinuhos na lang niya sa paglilingkod sa simbahan. Nagdarasal ako tagagabi na sana matanggap ako ng bilang anak. Mahal ko po yung tatay ko at tinuturing ko po siya na tatay kahit di niya ako tinuturing na anak. Sa simbahan niya raw naramdaman ang kalinga ng isang magulang. Nung kanyang nakilala ang pamilya ni Irene, hindi niya tunay na pangalan na kumupkop sa kanya. Wala bang nag-aalaga kasi kaya sabi ko, dito ka na lang parang anak na. Masaya kasi doon kasi tinuturing nila akong anak. Pero si Mark nangungulila pa rin sa pagmamahal ng itinuturing niyang tunay na ama, si Dexter. At batid ng mag-iina na matutuldukan lang ang pagdududa ng kanilang padre de pamilya kapag napatunayan nilang mali ang kutob nito. Naniwala ako, dili na ko niya siya anak. Gusto kong ma-DNA si Importante ko ang DNA test, ma'am, para matahimik na. Wala naman akong pira, hindi ko kaya pa din eh. Gusto kong malaman ang dinig para ipanatag yung loob ko. Kaya lumapit sila sa aming programa. Gusto ko pong ipa-DNA test yung kapatid ko, kaso wala po akong pambayad. Susunod, ang ama na si Dexter. Hindi niya tunay na pangalan mula Iligan. Naninindigang hindi niya anak. Ang bunso ng kanyang misis na si Mary. Hindi niya tunay na pangalan na si Mark. wala ko nagkaramdaman ng anak ko siya. Si Dexter at si Mark sumalang sa DNA paternity test. 100% akong positive yung DNA. Nagdarasal pa ako na sana positive. Ngayong birthday ko po, wish ko po na pupunta yung papa ko. Ang sa akin man, negative. At lumabas na ang resulta ng DNA test. Matutupad na kaya ang birthday wish ni Mark na matanggap na rin siya ng kinikilala niyang ama? Wala ko nagkaramdaman ng anak ko siya. Ang kasagutan, manganganak pa ng mga katanungan. Mga kumagtuon na may ani. Ang resulta ng DNA test naggumulat sa pamilya. Mamahingi ako yung tawa sa kanya. Ako. Ilan? Susunod na! Ang ama na si Dexter, hindi niya tunay na pangalan mula Iligan. Naninindigang hindi niya anak. Ang bunso ng kanyang misis na si Mary, hindi niya tunay na pangalan na si Mark. Wala ko nagkaramdaman ng anak ko siya. Ang suspecha niya, si Mark, anak daw ni Mary sa dati nitong amo. Hindi totoo. Wala namang nangyari sa amin. Yung mga anak ko lahat, isa lang ang ama nila. Kaya sina Dexter at Mark sumailalim sa DNA paternity test. Ginaid namin yung mag-ama on how to properly collect DNA samples through video conferencing. 100% akong positive yung DNA. Nagdarasal pa ako na sana positive. Ngayong birthday ko po, wish ko po na pupunta yung papa ko. Ang sa akin man, negative. Bago i-anunsyo ang resulta ng DNA test, nanalangin muna ang mag-anak sa simbahan. Kinausap din muna sila ng psychologist. Sa pahintulot ng pamilya at ng DNA testing center, ang DNA test result ipinagkatiwala sa isang social worker mula sa City Social Welfare and Development ng Iligan. Kung ano man ang magiging result ng DNA test, we are here to guide you and to assist you. At ito na ang pinakahinintay ng lahat. At ang resulta ng DNA paternity test ay %. Ibig sabihin, hindi magkadugo at hindi tunay na mag-ama at si Mang negative. Ako.
Padala mo daan ito. Kagapon. Tama ang nala ko sa mas lalo akong naawa sa kanya ngayon. Ngayon nalaman ko nga hindi siya akin. Masakit po. Kasi hindi ko naranasan ng mayroong ama. Natanggap ko pero parang nalilito ako ba? At nung tinanong si Mary kung sino ba tunay na ama ni Mark, Hindi ko naalala. Wala ko kabalo nga. Naingani akong kuan kay mura siguro ka ng mga tintal o kaya o say naikwarta pang palit o bugas o kana ingana kay man lang makatabang ana ba gangkay kog mga anak. Pero ambot She's still in a state of shock. We'll give her time to process the lahat. Aylo alam ko. Siguro basin kanang mga tentasyon nga wala na ko murag ambot murag hinggulan siguro basta na lang mabuhi akong mga anak. Ginawa ko lahat, papa at mama, binigay ko lang sa kanya lahat. Dadaan sila ng mga sessions kasi meron silang mga emotions, the mysteries, the secrets na for a long years has been kept. Meron silang mga blames that are surfacing. Pag hindi ito sila maagapan, it might sever the ties at magkaroon ng mga different conflict. Kailangan ng support system at alalay. The CSWD office will be conducting series of family counseling sessions. Rest assured, there are social workers na mag-handle for this. ang dating amo ni Mary na siyang pinagdududahan ni Dexter na tunay na ama raw ni Mark, hindi nagpaunlak ng panayam. Pero tahasan nitong itinanggi na may namagitan sa kanila ni Mary. Wala na po akong balak hanapin yung tunay kong ama. Parang lawa po ko sa kapatid ko. Hindi ko mabawasan yung pagmamahal ko na. Basta makaingon niya mo nga, ingani gid ni si mama, pero kung masabtan ng ninyo, gibuhat gid akong tanan, mabuhi lang mo abag niya. Napatawad ko na rin po yung mama ko. Mamahingi ako yung tawad sa kanya kung anong naramdaman niya sa akin na parang hindi ko siya tinatanggap. Pero ayaw lang po og kaulaw, og duol ako, duula lang ko. Kaya ako matabang ko naman pero tinuturing ko siyang anak. Mas mamahalin ko. Tuturing ko pa rin po siyang tatay. Kaya sa darating na birthday ni Mark, ang hiling niya na makasama pa rin ang kanyang tatay Dexter. Hinta ko. Handa ako sa kanyang birthday na. Kung kailan napatunayan ni Dexter, tama ang kanyang suspetsa o hinala na hindi niya kadugo o anak si Mark. Tsaka naman daw niya napagtanto na handa na siyang tumayong ama ng anak na simula ngayon nangangako siyang hindi raw niya ituturing na iba. Sa relasyon o anumang pagsasama, meron daw talagang nagdadala o bumubuhat. Pero ibahin nyo ang mga mister sa Albay Province na literal na binuhat, pinasan at kinarga ang kanilang mga misis sa isang karera. Yung mga mag-asawa na wala o kinakapos ng pangsaing sa Ginubatan Albay, ang palarong ito ang kanilang naging takbuhan. Ang premyo kasi ng mananalo, isang sakong bigas at 1,000 pesos. Ang kailangan lang, magpapaunahan sina mister na makarating sa finish line habang pasan-pasan, karga-karga o buhat-buhat ang kanilang mga misis. Ito ang karera na kung tawagin agom ko, baktot ko o
asawa ko, kargo ko. Para na rin mapatunayan ng mag-asawa sa hirap at ginhawa magsasama sila. Siyam na pares ang kumasa sa hamon, pero hindi pa man nagsisimula ang karera sina Kyla at Raymond. Ayoko po talaga sumali. Si Kyla, kumpiyansa pa namang maipapanalo ng mister ang karera. Basketball player po siya. Kayang-kaya niya po yung takbuhan na mabilis. Hanggang sinabi ni Kyla ang magic word. Sige na, be. Sayang po yung bigas. At dito na biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Sakto kasing nung araw na yon, wala pa silang isasaing. Bigas din po yun na papang araw-araw po, kakatipid, gastos. Kaya sina Kyla at Raymond humabol sa karera. Bago po magsimula, nagtanggal po talaga kami ng tsinelas para daw po hindi kami madapa. At nung pasan-pasan na ng mga mister ang kanilang mga misis, let the race begin! Si Raymond nagpakitang gilas agad. Hindi alintana ang bigat ni Kyla, lalo't wala raw ito sa iba pang mga pinasan niya sa kanilang pagsasama. Nasa balikat din kasi niya ang pagpapalaki sa anak ni Kyla sa una nitong karelasyon. Hiniwalayan ko po yung tatay nung anak ko. Hindi din naman po nag-work. Naglakas loob po ako. Wala naman daw kasalanan yung bata sa past niya po. Tanggap niya po talaga yung anak ko. At sa tuwing pinanghihinaan ng loob ang mister, sa buhay man o sa karerang ito, si Kyla ang tumatayong cheerleader. Uy, bilis na, be. May kasunod na tayo. Nakabuntot lang kasi kina Raymond at Kyla ang mag-asawang Rosalio at Melissa na kahit nagmumurang kamatis na, umo-OOTD pa. Kami lang po yung naka-sapatos po. Naka-ready po na ako. Si Rosalio, sanay rin daw talaga sa buhatan, batak sa taniman ng kamatis. Nakikita ko po siyang may buhat-buhat po. Feeling ko po, ang gwapo-gwapo niya po. Kasi po, namumula po yan. Ang gabi po, hindi po ako nun kumaangaan. Baking karera, nag-practice kami. Si Rosalio, focus na wag silang matumba o mahulog, lalo't minsan na raw silang na-fall sa isa't isa. May crush din po talaga ako sa kanya. Gusto din siya. Yung binigay po sa amin, sira na pong kamatis. Para sisinyawan. Pero nung nanligaw na si Rosalio, bumawi naman daw siya. Nadala ko ng gulay. Hindi na po ako nagpatumpik-tumpik pa. Sinagot ko na po siya. Pero ang pinagkaguluhan ng mga manonood, ang mag-asawang ito. Si Jonel naman kasi, ginawang sako ng bigas ang misis na si Edna, nakatiwari sa kanyang balikat. Sali tayo, kasi sayang naman yung premyo. Sabi niya, ang bigat-bigat mo. Parang di ko kaya na manalo tayo na. Siyempre, mabugat siya. Nagtimbang pa ako ng 64. Uy. Asawa ko, 46. Tinesting niya po akong buhatin. Sabi niya, nangangalay ako. Sabi niya, dito, komportable ako. Kaya sabi ko, di sige, kaya ko yan. Taong 2017, nung sina Edna at Jonel, naging mag-textmate. Crush kita. Ang reply niya po sa akin, mahal kita. Pero si Edna, hindi agad nagpadala sa matatamis na salita ni Jonel. Sabi ko, bata ka pa, marami ka pang makikilala kaysa sa akin. Gusto ko siya eh. Kahit ano po ang edad niya. Wala akong pakialam. Mabait. Maganda. Maputi. Sumunod na buwan, nag-I love you. Sabi niya, unang tawag niya sa akin, mahal. Sina Jonel at Edna nagsama sa iisang bubong at nangarap na bumuo ng isang masayang pamilya. Pero yung lagi pa ako nakukunan. 2022, pagsapit po nung 5 months, dinugo po ako. Hanggang nag 9 months po siya. Unti-unti na lang lumiit yung tiyan. Yun po ang pinakamasakit po nung nangyari po sa amin. Nagpipray lang po ako. Bangon ulit ako. Sabi ko nga sa kanya, gusto ko pa ulit magkaanak tayo. Kaya awa ang Diyos. Pero didinggin kaya ang dasal ng mag-asawa na manalo sa karera? Ilang metro na lang ang layo mula sa finish line si Rosalio. Nanghihina na daw po talaga yung niya. Kaya sabi ko, kaya mo yan.
tuluyan siyang nawala sa focus dahil Mas speed yan po sa dahil. si Junel at Edna kasi humabol. Wala nang atrasan, sigurado na to. Habang sina Raymond at Kyla naman na nangunguna na. Wala na po kami nung pakialam sa itsura po namin. Basta po makatapos lang para po sa bigas. Hanggang sa sila ang unang pares na nakatawid sa finish line. Sobrang saya, may pagod. Napawi naman po yung pagod dahil po nanalo. Sina Raymond at Kyla ang mag-uuwi ng 1,000 pesos at isang sakong bigas. Sobrang saya po namin nung kami po yung nanalo. Kasi may maiuwi po kami para sa pamilya namin. Habang si Rosalio naman, umaribat na ungusan ng mga kalaban. Pero dahil sa sobrang pagod, Napaload. Sabi ko, talo na. Kanya na lang po ata kalayo. Kinarga po ulit niya ako. Nakarating po kami sa finish line. Pero pangatlo na po kami. nag-uwi naman sila ng kalahating sakong bigas. Tuwan-tuwa ako. Nanalo. Nagpapasalamat po kasi kami kahit 25 kilos lang po yung natanggap namin. Malaking tulong na po yun sa amin. Samantala, sina Edna at Junel, Kala ko malapit na kami. Nakayuko lang ako. Seryoso kasi ako sa totoo makatakbo kasi. Nung umarap ako, malayo pa. Kami na yung huli. Enjoy na enjoy po kahit babaligtok ko yung talo. Pero nakatanggap naman ng consolation prize na 200 pesos. Thank you so much. Thank you so much. Sinisisi niya ako, binambigat-bigat mo. Huwag ka nang maingay dyan. Basta importante, masaya tayo. Tapos may pambili na tayo ng ulam. Dito sa lokal na gobyerno ng Ginubatan, namimigay po kami ng libreng bigas o relief assistance po sa pamamagitan po ng programa namin under AIX or yung tinatawag po natin na Aid to Individuals in Crisis Situations. So kahit po walang ganitong mga aktibidades sa barangay, mga palaro, kami po ay magbibigay po sa kanila anytime na sila po ay mangailangan ng as long as available po sa aming office. Ang mga hamon ng buhay, gaano man kabigat kapag may katuwang sa pagpasan, ang problema, gumagaan. Kahit gaano kahirap yung buhay, so laban ng laban. Itutuloy natin tayong karera ng magkasama. Sumpa namin, kahit gaano kabigat, pagsubok namin, sana malagpasan namin na magkasama. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.